maraming sa mga manggagawa natin, whether construction worker, SG, security guard, factory worker, but anyway, pinag-usapan natin construction worker, na hindi registered sa SSS. Wala silang benepisyo, PhilHealth, Pag-ibig, nothing, and underpaid pa. Trabaho dapat yan ng DOLE na para ma-monitor na itong mga manggagawa natin, itong mga construction worker natin ay properly compensated at naibibigay yung karapat-dapat na benepisyo na nakasaad sa ating batas. Mukhang nagkulang kayo sa ganun, sa departamentong iyon, kasamang SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Because day in and day out, even while we speak, may mga nakapila ngayon sa action center ko na ganun ang reklamo, construction worker, wala silang benefits. Hindi ba namomonitor ito ng DOLE? As far as I know po, Mr. Senator, the payment of SSS premium is part of the labor inspection checklist of the Department of Labor and Employment, Mr. Chair. So those firms that are subject to inspection, Mr. Chair. Kaya nga, subject to inspection. Pero bakit napakaraming construction company hanggang ngayon para makabuti tuloy-tuloy pa rin sa pagbabiolate ng labor code natin at hindi nagbibigay ng tamang pasweldo at hindi nagbibigay ng benepisyo at kasama dyan insurance at pinag-usapan natin insurance at kapag ito mga pobre manggagawa natin na disgrasya, nahulog sa building, nabalian, since hindi sila registered sa SSS, ang nangyari, nagmamakawa sa kanila sila sa kanilang amo. At itong si amo, pagtatago-taguan sila. At kung bibigyan man sila, babaratin pa. So these are the things na dapat monitored ninyo. Although ngayon meron tayong, dapat lahat ng mga construction workers may insurance, pero hindi ito required. So ngayon kasi ginagawang mandatory. Ang nakikita ko kasing problema din, Dole, yung monitoring, kulang kayo doon. So paano nyo po mabibigyan solusyon itong pagkukulang yung ito na kung saan hindi nyo namomonitor ng lubusan itong construction industry na kung saan talagang naabuso ng mga kontraktor. Marami dyan mga construction companies ng mga fly-by-night. Hindi nyo namomonitor yan. Alam mo ba yun, yung contractor is a subcon and then another subcon hanggang sa yung pangatlo, wala siyang kapital, laway lamang at siya nang bahala sa tao. Siyempre, itong 3 beses na dumaan na subcontractor, third subcontractor, walang pera ito. Kaya kapag nasugatan, na disgrasya, walang pabayad na SSS to, yung pobre manggagawa, sorry na lang. Diba? So these are the things that the DOLE should be monitoring. Dapat on a regular basis, pag merong construction site, pinupuntahan nyo dapat, tinitingnan nyo po yung listahan, dapat nagkakaroon ng headcount. Kukunin nyo sa foreman yung listahan ng mga construction worker, isa-isa. Hinahanapan nyo yung payslip. Hindi nyo ginagawa to, I'm sure. Tama o tama ako? If I may po, Mr. Chair. Good morning from the Department of Labor and Employment, Bureau of Working Conditions po. It is true po na part of our monitoring po na chinecheck po lahat ng requirements needed for the workplaces po. In terms of the construction industry po, we do require them to submit a construction safety and health program wherein naka-itemize po doon or nakalagay po doon yung mga safety and health measures that needed to be followed po. And part of our activities din po right now, construction sector po is a priority sector po for inspection of our inspection activities po for this year. And kasama po iyon sa tinitignan din po yung kanila pong coverage to social benefits po like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. And whenever there are findings po on that social contributions po, we do refer them to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig po. Okay, ang sinasabi ko rin kasi, Ma'am Jennifer, okay, sa umpisa, check kayo, good yun. Pero dapat yun sa palagitnaan. Kasi sa umpisa, mag-present tayo ng mga kung anong dokumento, yung gawa-gawa pa, fake pa, kadalasan. Dapat yung bang after a month or so,
sa ongoing na yung construction. Doon kayo papasok. Doon nyo makikita yung kabalastugan nito mga construction firm. Alam nyo ba na marami sa mga construction workers natin, ang payslip nila palara ng sigarilyo? Totoo yan. Nakalagay lang sa grade 1 paper pad. Wala sa ayos. Ang daming, sabi niyo, priority yung yung construction workers natin. Ang daming aping-api ng mga construction worker. Security guard at construction worker ang mga pinaka-aping manggagawa sa Pilipinas. Take note of that, please. Yes, Mr. Chair. Apo. We'll take Diba? note of that po and it will be part of our monitoring activities. po. Siguro, continue monitoring. And then, dito Yes. may insurance commission, you make sure po na pag nasa batas na ito, yung mga insurance companies na fly-by-night, walisin nyo na. Kasi napakaraming, Mr. Chair, na mga insurance companies na fly-by-night. Kung hindi man fly-by-night, ang bagal magbayad. Diba? If I may, Senator Tulfo, have you identified those fly-by-night insurance companies? Do you have any data or records? We are currently investigating a few companies who are selling pre-need like products, sir, but we are yet to identify the other fly-by-night companies. And may dagdag ko nga, thank you, Mr. Chair, Attorney Camille, yung pagbabayad. Kasi ang nangyayari, magpa-file halimbawa ng claims, yung company on behalf of the worker, matagal magbayad. Abuti ng magaling na yung worker, hindi pa nakakapagbayad yung insurance company. So ang nangyari, now it's either maungutang yung employer, kung mabait siya, mag-aabono yung employer, kung walang pang-abono yung employer, yung manggagawa na pobre ang magre-remedyo and then babayaran na lang later on ng employer. So dapat on time magbayad yung insurance companies, dapat merong set period na after, from the date of the filing of the claim, this should be paid after, say, 30 days or no more than 90 days or something like that. This is duly noted, Mr. Senator, and we will continue to monitor the claims payments of the insurance companies. Okay, sige. Kasi mismo ako rin, pero medyo malayo na to sa topic. Segue ko lang. Nag-file ako ng claim sa kotse ko. Ang daming pasikot-sikot. Kasi mga insurance companies, mostly, they will find a way o butas na para ma-deny nila yung claim. Yun naman talaga trabaho ng mga insurance companies dito sa Pilipinas. Kadalasan, hindi naman lahat, pero karamihan. Akalain mo, Mr. Chair, pati ako gusto akong lokohin. Ayaw kong bayaran. Ang dami mga binigay na rason. Hanggang sa sabi ko, hindi kayo magbabayad, di maghihiring tayo, ayun sa ka nagbayad. Kasi mabubuking na sila. So yun sa akin lamang, make sure na ito mga insurance companies, pag nakita na legit yung bill, wag na pasikot-sikot, bayaran na agad pag legit yung claims. Diba? We will monitor Mr. Senator. Thank you. So, mabalik tayo sa Dole. So, Dole, please, sobrang please, paki-monitor itong sa mga construction companies. Ang daming mga fly-by-night ng mga contractor. Alam niyo sinasabi ko, contractor A is subcontract niya kay B, si B subcontract yan kay C. Nagets nyo? Si C, laway na lang. Wala siyang kapital, wala siyang anything. So, madali siyang tumakas. Kapag nagka-aberya, tataka siya. Ngayon, sasabihin nitong foreman, nitong sa kay C, pumunta ka kay B. Pagpunta kay B, sabi ni B, wala akong kinalaman dyan, punta ka kay A, nagpapasapasahan. So, dapat meron talaga tayong constant monitoring sa lahat ng mga construction companies. Matatandaan ko way back doon sa Makati, I think this happened many years ago, Mr. Chair, may nahulog na construction worker, bumigay ata yung something doon sa building at ilan ang namatay. Dumating agad yung Dole. Yung pumorma-porma agad yung Dole at nagsalita yung Dole, nagpasikat and all. Pero wag ka, dapat sa umpisa pa lang, monitor niya na agad yun na may problema na pala doon sa construction site na yun. Diba? So dapat mapipreempt nyo bago dumating yung sakuna. Diba? Make sure na nakasumay. Pasensya na kayo ha, I don't have nothing against you. Magkakaibigan pa rin tayo sa Dole. I'm just saying my position. Mukhang galit na ata si Atty. Patrice.
Hindi, baka nagugutom lang. Ay, sige, kain ka muna, ma'am. Anyway, okay. I-end ko na to. Please, monitor nyo lang. Kasi kawawa naman itong mga construction workers natin. Diba? Sila yung palaging detehado. Totoo yun. Yung sa palaran ng sigarilyo. Diba dapat yung payslip, dapat nasa tama yan. Lahat dapat na manggagawa may payslip. Hanggang ngayon, Mr. Chair, pupunta sa action center ko, pinapakita payslip palaran ng sigarilyo. Saan ka nakita nung kalokohan yun? Diba? Dito makikita na binabastos yung mga construction workers natin. Walang respeto itong mga employer sa ating mga construction workers. Okay. Salamat ng marami, Mr. Chair. Salamat, Ma'am Jennifer. Salamat, Ma'am Patrice. Attorney Patrice. Thank you po. Thank you, Senator Tulfo. DPWH. Charlene. Anong kayo ba'y sumusuporta rito sa panukalang batas? Good morning, Mr. Chair. Good morning, Mr. Senator. The DPWH, being the state's engineering and construction arm, welcomes and expresses its support on the subject legislative measure, which aims to address the pressing concerns surrounding the welfare and safety of construction workers by introducing remarkable changes which will significantly improve their insurance coverage. The department recognizes the indispensable role of the construction industry in shaping the economic, social, and environmental landscape of a nation. Such industry generates employment opportunities across various skill sets and provide livelihoods for millions to reduce unemployment rates and alleviate poverty. For the chairman's information and Mr. Senator's information, DPWH issued Department Order Number 172, Series of 1992, which required contractors to obtain a contractor's all-risk insurance coterminous with the project completion. CARI serves as a protection against loss or damage caused by accidents, negligence, and natural disasters to the project, construction materials, and construction equipment. Moreover, under Department Order 197, Series of 2016, which was subsequently issued, it prescribed the policies, rules, and procedures relative to the preparation of the approved budget of the contract. Under the said DO, the premium for the carry is incorporated as an indirect cost in the preparation of the ABC. Mr. Chair, Senator Can I Tulfo, comment? you're done? Alright. Senator Tulfo. sabi niyo po, noong 1992, nag-issue ng Department Order ang DPWH na require ang mga contractor na bumili ng insurance, all-risk insurance, contractor liability. Nasusunod po ba ito? Yes, sir. Hindi nga. It is, Hindi, totoo lang, sa totoo lang. Mr. Senator, our rules and regulations provide that a copy of the Ma'am, insurance. I'm not questioning that there's such a thing as all-risk insurance, Department Order 1992. Pero sa akin lang, nasusunod ba ito? At the moment, Your Honor, I have no information whether there is a violation. However, our department orders require that a copy of the Yes. insurance and the Yes. payment of the insurance. So what premium. happens if they don't, they violate this department order? Sige, diretsuhin ko na. Ang dami ko na experience po, Yusek, na kung saan ito mga contractor sa isang construction site, sa kalsada, nadidisgrasya po yung mga worker o nadidisgrasya yung pedestrian, walang insurance. Ito mga contractor. Wala talaga. Ang ginagawa ng mga nadidisgrasya, nagreremedyo sila. Pupunta sila sa barangay para magsumbong. Patatawag ng barangay yung construction company, hindi sisipot. Pupunta sa dole, hindi sisipot. Ang gusto nitong mga construction companies, magdidimanda sa korte, saan kukuha ng pandemanda itong pobre construction worker? Hindi po nasusunod. Wala. Marami akong karanasan dito na yung mga construction worker, yung iba, namamatay pa, nababalian. Kung meron mang pahirapan, pag kami na mag-intervene,
saka palang nagbabayad, nagtatawaran pa kami, parang akala mo, gulay sa palengke. Di ba? Magtatawaran kami sa presyo na dapat maibigay doon sa danyos, doon sa nadisgrasya. So, make sure, maganda sana ito, all risk insurance, implementation ng kulang. Siguro ang gagawin ninyo kapag hindi sumunod na contractor, blacklist. Perpetual blacklist. Meron na ba kayo na blacklist ng mga contractors Yes, by violating the order by the DPWH, yung mandatory insurance? Regrettably, Your Honor, the blacklisting rules focus on the project implementation itself. With respect to project completion, whether there is negative slippage. The only measure that can ensure that our contractors provide this all-risk insurance is when we require them to submit proof of payment of premiums when they bill us before payment. So the proposed legislative measures actually are a welcome development to the department, Your Honors. Once approved, we will incorporate in our contract agreement for our contractors to ensure compliance for occupational safety and health standards, Your Honor. Pagka hindi sila nag-comply, di wag niyong bayaran. Di ba? Simple as that. Because they already violated the order coming from the DPWH. There was already a violation if they did not comply. Am I correct? Siguro, let's be harsh on this. Let's be tough on this. Kasi kawawa rin, according to Senator Tulfo, marami nagreklamo sa kanyang programa. Kawawa rin yung ating mga construction workers na hindi nabibigyan ng mga insurance. Kasi yung trabaho nila is very hazardous. Ano? Kailangan talaga ng mabalian ka ng buto dyan, mahulog ka dyan sa bubong. Hindi na makakapagtrabaho yan. Paano makakain yung pamilya nila pag wala silang mga benepisyo ganun? Sa kalsada halimbawa, Mr. Chair, nahulog sa bangin o naipit ng mga heavy equipment, mga manggagawa. Ngayon, ang masaklap, wala sa listahan sila sa SSS, wala Correct. pang insurance. Ang nangyayari, ito pong worker, magmamakaawa po yan. Kulang na lang luluhod sa construction company. Kung sino man may-ari noon, nasa construction company, kung maawa siya, bigyan niya bariya. Ngayon, kung naawa siya, mag-aabono siya kung magkano man kailangan danyos pambayad pati sa ospital. Pero in a lot of cases na na-encounter ko, hindi eh. Meron Kung po, hindi pa magsumbong sa akin, hindi siya makakuha ng hustisya kung ano yung narapat para sa construction worker. meron din mga walang hiyang contractor na hindi rin, wala silang pakialam. Yes. Ano nangyari sa mga manggagawa. Ay mga salbahe talaga. Na kahit na hospital na balian na, malapit na mamatay, hindi pa rin nila binibigyan ng pansin. Hindi nila pinagtutuunan ng pansin. So siguro ma'am, sabi nyo, magpapakita sila ng mga insurance policy, etc. Paano kung pinagawa lang sa recto yun? Magaling magawa ang recto. Kulang na lang nga, tao, kaya nga i-produce ng recto ipeke. So how would you know? Your Honors, our technical working groups are in charge of verification of documents submitted by our contractors. So it goes through the process of validation and evaluation, Your Honors, before a contract is approved. Bakit ang dami nagreklamo pa rin sa akin? Ba't di maubos-ubos? So implementation po talaga siguro. And I believe you na maganda itong department order, no? Pero implementation is very important. Anong use ng napakagandang department order o napakagandang batas kung wala naman nag-implement, kung not properly implemented? Useless. Walang ngipin. Bungal ang batas na yon o department order na yon. Am I right, ma'am? Yes, Your Honor. I will take note, Your Honor, of the observations of the Honorable Senator. And if Your Honor, if you have specific information regarding these complaints, Your Honors, maybe the department can help facilitate
through our operations group, Your Honor. Sige, we'll get your number. Tama yung sinabi ni Mr. Chair, Senator Jinggoy. Kailangan ma-blacklist parusa. Kung pwede, perpetual blacklist na na hindi ka na pwede, cancelin mo na yung license niya forever. Kasi halimbawa, lalo na kung yung isang construction worker namatay, tapos wala pala siyang kakayahan na bayaran hindi niya binayaran yung SSS, tapos hindi niya in-enroll sa insurance company, hindi niya in-enroll sa insurance company, tumakbo siya, wala siyang pambayad ng fine, dapat makulong siya. Bukod sa perpetual blacklist, makulong. But anyway, kailangan niya sa perpetual blacklist na forever, hindi na siya pwede mabigyan ng lisensya. Is that, what do you think of that? Anong reaction niyo doon, ma'am? Your Honors, upon establishment of the violations committed, we will look into the terms and conditions of the contract. And we will coordinate with the appropriate agencies in charge for the enforcement of the laws violated, Your Honors.